Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mapagmataas na donya na ang tanging tingin sa tagumpay ay nasusukat sa kapal ng pitaka. Ngunit sa kanyang pagtatangkang tapakan ang pagkatao ng kasintahan ng kanyang anak. Hindi niya alam na isang malaking sikreto ang naghihintay sa kanya sa tapat ng isang simpleng pintuan. Isang pagkikita na babago sa kanyang kapalaran at magpapayanig sa kanyang kinatatayuan. Sino nga ba ang misteryosong lalaki sa labas ng bahay na labis niyang ikinagulat? Bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? Maraming salamat po. At sana ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Mainit ang sikat ng araw. Ngunit mas mainit ang ulo ni Doña Victoria habang lulan ng kanyang mamahaling sasakyan. Hawak niya ang isang pirasong papel kung saan nakasulat ang address ng tinitirhan ng kasintahan ng kanyang anak na si Clarice. Para sa kanya, isang malaking pagkakamali na ang kanyang kaisa-isang tagapagmana ay makikipag-ugnayan sa isang lalaking ang tirahan ay nasa isang simpleng subdivision lamang. Talaga namang ang batang iyon. Sa dami ng mga anak ng mga business partner ko, sa isang hamak na lalaking ito pa siya nagkagusto. Look at this place. It's so ordinary. Hindi ito ang level ng isang dibuhay na pamilya. Galit na sabi ni Doña Victoria. Huminto ang sasakyan sa tapat ng isang bahay. Hindi naman ito masasabing barong-barong. Ngunit para sa isang tulad ni Victoria na sanay sa mansyon. Ang simpleng garden at pinturang puti ng bahay ni Wendell ay mukhang squatter area na sa kanyang paningin. Pagbaba niya ng sasakyan, agad niyang iwinasiwas ang kanyang mamahaling bag at naglakad ng may pangingibabaw. Tao po. Is there anyone here? Huwag niyo akong paghintayin sa labas ng maliit niyong tarangkahan. Bumukas ang pinto at lumabas si Wendell. Nakasuot lamang ito ng simpleng t-shirt at shorts. Dahil kasalukuyan ito nagtatrabaho sa kanyang laptop para sa isang design project. Nagulat siya nang makita ang ina ng kanyang kasintahan. Doña Victoria? Kayo po pala. Tuloy po kayo. Pasensya na po at medyo magulo dahil may tinatapos lang po akong plano. Huwag mo akong tawaging tuloy. Wala akong balak magtagal sa bahay na ito na mas maliit pa sa walk-in closet ko. Naparito ako para tapusin ang kahibangan ninyo ng anak ko. Magkano bang kailangan mo? Sabihin mo lang ang presyo. Layuan mo lang si Clarice. Hindi nakapagsalita agad si Wendell. Sanay siya sa hirap, ngunit ang marinig ang gantong mga salita mula sa ina ng babaeng mahal niya ay tila isang mariing sampal sa kanyang dignidad. Ma'am, hindi po perang habol ko kay Clarice. Mahal ko po siya at nirerespeto ko po ang pamilya ninyo. Pero sana naman po, huwag niyo namang maliitin ang kakayahan ko. Respeto, kakayahan. Iho, sa mundong kinagagalawan namin, ang respeto ay binibili. Ang kakayahan ay sinusukat sa laki ng bank account. At sa nakikita ko, kahit magtrabaho ka ng 100 taon, hindi mo mabibigyan ng buhay rin ng anak ko. You are just a pebble in our path to success. Habang patuloy sa paglalabas ng sama ng loob at panglalait si Doña Victoria, isang itim na luxury SUV ang dahan-daang huminto sa likod ng sasakyan ng Donya. Ang kotseng ito ay mas mahal pa sa 3 sasakyang pagmamay-ari ni Victoria. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking may otoridad at maaliwalas ang mukha ang bumaba. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Ang galit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng matinding gulat at kaba. Ang lalaking bumaba ay walang iba kundi si Lando. Ang mailap at napakayamang bilyonaryo na siyang tanging pag-asa ng kumpanya ni Victoria para hindi ito tuluyang malugi. Sir, si Mr. Lando, anong ginagawa ng pinakamalaking investor sa bansa dito sa lugar na ito? Don't tell me, naliligaw siya. Bulong sa sarili ni Doña Victoria. Agad na nagbago ang anyo ni Victoria. Inayos niya ang kanyang buhok at lumapit kay Lando ng may malapad na ngiti. Iniwan ang nakatulalang si Wendell sa may pinto.
Mr. Lando, what a pleasant surprise. Ako po si Victoria ng Imperial Estate, yung nag-request sa inyo ng meeting last week. Anong ginagawa niyo sa hamak na lugar na ito? Kung naghahanap po kayo ng property, mas mainam po sa main office ko. Doon po tayo mag-usap. Huwag dito sa tapat ng bahay ng taong ito. Ngunit hindi siya pinansin ni Lando. Sa halip, nilagpasan siya nito at diretso ang tingin sa direksyon ni Wendell. Ang sumunod na nangyari ay tila nagpabagsak sa mundo ni Doña Victoria. Wendell, buti naman at naabutan kita. Kanina pa ako tumatawag. Hindi mo sinasagot ang phone mo. Ready na ba ang mga blueprint para sa bagong hotel resort sa Palawan? Pasensya na po, Daddy Lando. May kaunti lang pong bisita. Opo, tapos na po ang initial designs. Hinihintay ko lang po kayo. Tila nawala ng hangin sa baga si Doña Victoria. Daddy Lando. Ang bilyonaryong investor na halos luran niya. Para sa investment ay tinatawag lamang na daddy ng lalaking kakalait-lait lamang niya kanina. Mr. Lando, magkakilala kayo? Siya po bang architect ninyo? Ma'am, hindi lang po siya arkitek. Si Mr. Wendell po ang kaisa-isang tagapagmana ng Lando Group of Companies. Nag-umpisa lang po siya sa ibaba bilang freelancer para matutunan ng negosyo. Pero siya po ang boss namin. Sabi ng bodyguard na si Jericho. Parang gumuho ang langit sa kinatatayuan ni Victoria. Ang lalaking tinawag niyang Pebble o maliit na bato ay siya palang bundok na kinatatayuan ng buong industriya. At ang mas masakit, nakita ni Lando kung paano niya tratuhing parang basura ang kanyang anak. So, Victoria, ikaw palang may-ari ng kumpanyang humihingi ng tulong sa akin. Ngunit tila may problema tayo. Hindi ako naglalagay ng pera sa mga taong walang respeto sa kapwa, lalo na sa aking anak. Sabi ni Lando. Namayani ang isang nakakabinging katahimikan sa tapat ng simpleng bahay ni Wendell. Si Doña Victoria, na kanina lang ay tila reyna kung makapagsalita, ay mistulang basang sisiw na hindi makatingin ng diretso kay Mr. Lando. Ang kanyang mga kamay na kanina ay nakapamewang ay nanginginig na ngayon habang maigpit na nakahawak sa kanyang baga. Mr. Lando, anak niyo po siya. Pasensya na po, hindi ko po sinasadya. Ang akala ko po kasi ay isa lamang siyang ordinaryong freelancer na gustong mapalapit sa anak ko para sa pera. Ordinaryo? Victoria, walang ordinaryong tao sa mundong ito na may karapatan kang tapakan. Pero ang tawagin mong Pebble ang anak ko habang nagmamakaawa ka sa akin para sa investment, iyan ang tinatawag na malaking pagkakamali. Lumingon si Lando kay Wendell, na nanatiling kalmado sa kabila ng lahat. Si Wendell ay pinalaki sa simpleng pamumuhay kahit bilyonaryo ang kanyang ama dahil nais ni Lando na matutunan nito ang tunay na halaga ng paghihirap bago hawakan ang buong imperyo. Ayos lang po, Dad. Sanay naman po ako. Pero siguro po, tama si Doña Victoria. Hindi nga po siguro ako ang level na hinahanap niya para sa anak niya. Nang marinig ito ni Victoria, lalong bumilis ang tibok ng kanyang puso. Alam niyang kapag hindi niya naayos ang sitwasyong ito, hindi lang ang investment ang mawawala, kundi baka tuluyan ng mabaon sa utang ang kanyang kumpanya dahil sa impluwensya ni Lando. Nako, Wendell iha, nagbibiro lang ako kanina. Sinusubukan ko lang ang tatag ng loob mo para kay Clarice. Alam mo naman, bilang ina, gusto ko lang masiguro na matapang ang lalaking pipili ng anak ko. And you pass. You really pass. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Jericho, ang kanang kamay ni Lando, habang pinapanood ang biglang pagbabago ng ihip ng hangin ng Donya. Pasensya na po, Doña Victoria. Pero kanina po ay malinaw naming narinig ang tungkol sa pag-alok niyo ng pera para lang layuan niya ang anak niyo. Hindi po ba't sinabi niyo ring mas malaki pa ang walk-in closet ninyo kaysa sa bahay na ito? Narinig ko ang lahat. Wendell, pumasok na tayo sa loob. May mga papeles pa tayong dapat permahan para sa merger ng mga kumpanya natin sa ibang bansa. At ikaw, Victoria, huwag mo nang asahan ang perma ko sa kontratang pinapadala mo.
Tinalikuran ni Lando at Wendell ang Donya. Marahas na sumara ang pinto ng bahay. Natila bahudyat ng pagsasara rin ng pinto ng Pag-asa para sa negosyo ni Victoria. Naiwang nakatayo sa ilalim ng sikat ng araw ang matanda, pawisan at tila hihimatayin sa iya. Anong ginawa ko? Ang lalaking itinatabi ko ay ang lalaking hahawak pala sa leeg ng aking kinabukasan. Kailangan kong gawa ng paraan ito. Si Clarice. Tama. Si Clarice lang ang makakatulong sa akin. Nagmamadaling bumalik sa kanyang sasakyan si Victoria. Halos paliparin niya ang kotse pauwi sa kanilang mansyon. Pagdating doon, agad niyang hinanap ang kanyang anak. Clarice! Clarice! Asan ka? Anak, kailangan nating mag-usap. Lumabas si Clarice mula sa kanyang silid. Bakas ang lungkot sa kanyang mga mata dahil alam niyang pinuntahan ng kanyang ina si Wendell para hiyain. Bakit po, ma'am? Tapos na po ba kayong saktan ng damdamin ni Wendell? Masaya na po ba kayo na napaalis niyo ang tanging lalaking nagmahal sa akin ng totoo? My dear anak, mali ang akala mo. Alam mo ba, napaka-gentleman ni Wendell. Napakagaling niyang bata. Kaya pala mahal na mahal mo siya, anak. Tawagan mo siya ngayon din. Sabihin mo, invited siya at ang daddy niya para sa isang special dinner dito sa bahay mamaya. Napakunot ang noo ni Clarice. Hindi siya sanay sa ganitong asal ng kanyang ina. Masyadong mabilis ang pagbaligtad nito. Ma'am, ano pong nakain niyo? Kaninang umaga lang, tinawag niyo siyang pulubi. Ngayon, gusto niyo silang mag-dinner dito? At sino pong daddy ang sinasabi niyo? Anak, huwag nang maraming tanong. Si Mr. Lando, ang bilyonaryong investor. Siya ang tatay ni Wendell. Isipin mo, Clarice, magiging pamilya tayo ng pinakamayamang tao sa bansa. Kailangan nating ayusin ito. Kundi ay mawawala sa atin ang lahat. Doon lang naintindihan ni Clarice ang lahat. Hindi dahil sa natanggap ng kanyang ina si Wendell, kundi dahil sa yaman nito. Naramdaman ni Clarice ang matinding diri sa inasal ng kanyang ina. So, it is still about money, ma'am? Akala ko ba gusto niyo ng level? Ngayon, dahil alam niyong mas mataas ang level nila sa atin, bigla kayong magpapakumbaba? Nakakahiya po kayo. Hindi pinansin ni Victoria ang sinabi ng anak. Ang mahalaga sa kanya ay maibalik ang loob ni Wendell at Lando. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may ibang plano si Wendell. Sa loob ng simpleng bahay nito, kasalukuyan silang nag-uusap ng kanyang ama. San, alam kong mahal mo ang anak ni Victoria. Pero nakita mo naman ang ugali ng nanay niya. Sigurado ka bang gusto mo pa rin magpatuloy ang ugnayan ninyo? Dad, si Clarice ay hindi katulad ng kanyang ina. Pero kailangang maturuan ng leksyon si Doña Victoria. Hindi pwedeng idaan lang sa sorry ang lahat pagkatapos niyang mangmaliit ng kapwa. Anong balak mo? Punta tayo sa dinner mamaya, Dad. Pero hindi bilang mga investor na sasagip sa kanila, kundi bilang mga taong magpapakita sa kanya kung ano ang tunay na halaga ng nawala sa kanya. Ano ang nakatagong plano ni Wendell para kay Doña Victoria? Totoo nga kayang tutulungan pa rin nila ang kumpanya nito? O gagamitin nila ang dinner na iyon para tuluyang ilubog ang mapagmataas na Donya? At paano tatanggapin ni Clarice ang katotohanan na ang kanyang ina ay mas pinahahalagahan ng pera kaysa sa kanyang kaligayahan? Huwag kayong aalis dahil mas lalong magiging kapanapanabik ang susunod na bahagi ng ating kwento. Naging abala ang buong mansyon ni Doña Victoria. Pinabili niya ang pinakamahal na alak. Nagpaluto ng mga putahing pang-internasyonal at pinasuot sa lahat ng kanyang mga kasambahay ang kanilang pinakamalinis na uniforme. Gusto niyang burahin ang masamang impresyon na iniwan niya kaninang umaga sa harap ng bahay ni Wendell. Ayusin niyo ang pagkakasit ng mga plato. At ikaw, Clarice, magsuot ka ng pinakamahal mong gown. Kailangan nating ipakita na tayo ay kabilang sa mataas na lipunan. Ma'am, ititigil niyo ba ito o aalis ako ng bahay? Nakakahiya ang ginagawa niyo. Si Wendell lang pupunta rito.
ang lalaking tinawag niyong basura kanina. Hindi niyo ba naiisip kung gaano kasakit sa kanya makitang nagkukunwari kayo ngayon dahil lang alam niyo na mayaman siya? Clarice, stop being so dramatic. Business is business. At ang pag-ibig ninyo, mas magiging matatag iyan kung may basbas ko at ng bilyonaryong ama niya. Now, smile. Eksaktong 7:00 ng gabi nang dumating ang isang itim na Rolls Royce sa tapat ng mansyon. Bumaba si Mr. Lando at si Wendell. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nakasuot ng simpleng t-shirt si Wendell. Suot niya ang isang pasadyang toksido na lalong nagpalitaw sa kanyang pagiging isang tunay na tagapagmana. Mr. Lando, Wendell iyo, welcome to our humble home. Pasok kayo, pasok. Kanina pa namin kayo iniintay. Pumasok ang mag-ama. Malamig ang pakikitungo ni Lando. Habang si Wendell naman ay nanatiling magalang ngunit may distansya sa kanyang mga kilos. Umupo sila sa mahabang hapagkainan. Habang kumakain, hindi tumitigil si Victoria sa papuri sa dalawa. Alam niyo ba, Mr. Lando? Hanggang ngayon ay hindi ako makapaniwala. Napaka-humble ng anak ninyo. Isipin ninyo, nakatira sa ganoong klaseng payak na bahay para lang matuto. Iyan ang hinahangaan ko sa mga tunay na mayayaman. Hindi mapagmataas. Halos mabulunan si Clarice sa naririnig. Hindi niya akalaing kaya ng kanyang ina na baliktarin ang lahat ng sinabi nito kanina. Victoria, let's get straight to the point. Narito kami dahil inimbitahan niyo kami. Pero narito rin kami para pag-usapan ng kontrata na paulit-ulit mong ipinapadala sa opisina ko. Yes. Ang investment proposal. Sigurado po ako, nasa tulong ninyo. Ang Empire Real Estate ay magiging numero 1 sa buong bansa. At dahil magiging magbalain naman tayo sa hinaharap, parang pamilya na rin ang turingan natin sa negosyo. Tungkol po dyan, Doña Victoria. Binasa ko po ang proposal ninyo kaninang hapon kasama ang aming mga legal advisor. Kinuha ni Wendell ang isang envelope mula kay Jericho at inilapag ito sa lamesa. Kinuha ito ni Victoria nang may panginginig sa tuwa. Akala niya ay permadong kontrata na ito. Ngunit nang buksan niya, laking gulat niya na hindi ito ang kanyang proposal. Isa itong notice of acquisition. Ano ito? Acquisition? Gusto niyo po bang bilhin ng buong kumpanya ko? Pero hindi po ito ang napag-usapan. Tiningnan po namin ang records ninyo. Ang kumpanya ninyo ay baon na sa utang. Ang mga subcontractors ay hindi na nababayaran ng tama dahil sa labis na nagastos ninyo sa mga luho. At ang pinakamalala, marami kayong mga trabahador na minaliit at tinanggal na walang sapat na dahilan. Katulad ng ginawa niyo sa akin kanina. Hindi ako mag-i-invest sa kumpanyang ang leader ay walang karakter. Pero dahil mahal ng anak ko si Clarice, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Bibilhin namin ang Empire Real Estate sa halagang sapat lang para bayaran ang lahat ng utang mo. Pero mawawala sa iyo ang posisyon mo bilang CEO. Nalaglagan pa nga ni Victoria. Ang kumpanyang itinayo niya sa loob ng maraming taon ay mawawala sa kanya dahil lamang sa isang pagkakamali ng kanyang dila at pagkatao. Hindi niya pwedeng gawin ito. Clarice, anak, magsalita ka. Sabihin mo sa kanila na hindi ito patas. Ma'am, ito ang patas. Kanina, handa kayong ibenta ang kaligayahan ko para sa pera. Ngayon, ang pera niyo naman ang kinuha para itama ang mga mali ninyo. Wendell, salamat sa pagligtas sa kumpanya. Kahit na kailangan mawala ito kay Mama. Wendell, iyo. Parang awa mo na. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Akala ko ba'y mahal mo ang anak ko? Mahal ko si Clarice, Doña Victoria. At dahil mahal ko siya, ayaw ko lumaki siyang nakikita ang kanyang ina na nananakit ng ibang tao gamit ang kapangyarihan at yaman. Ang pagbili namin sa kumpanya ay para iligtas sa mga empleyado ninyo na magugutom kapag tuluyan kayong nalugi. Tumayo sina Lando at Wendell. Ngunit bago sila lumabas, huminto si Wendell sa tapat ni Victoria
na ngayon ay nakasubsob na sa lamesa at tumihikbi. Ang tunay na yaman po, Doña Victoria, ay wala sa laki ng bahay o sa tatak ng bag. Nasa respeto ito na ibinibigay nyo kahit sa pinakamaliit na tao sa kalsada. Dahil hindi nyo alam, ang taong minalit nyo ngayon ay ang taong hahawak ng bukas ninyo. Isang masakit na katotohanan ang humampas kay Doña Victoria. Sa kanyang pag-aangad na kutyain ng iba, siya ang nauwi sa sitwasyon na kahiyahiya. Lumipas ang ilang araw matapos ang hapunang iyon na nagpabago sa buhay ni Doña Victoria. Ang balita tungkol sa pagbili ng Lando Group sa Empire Real Estate ay kumalat sa mga balita at sa mundo ng negosyo. Ngunit sa likod ng mga headlines, isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ni Victoria. Hindi siya makatanggap na mula sa pagiging reyna ng real estate, siya ay magiging isang ordinaryong mamamayan na lamang. Hindi ito maaari. Hindi ako papayag na ang lalaking iyon na mukhang karpentero lamang noon ay siyang magpapatakbo ng kumpanyang pinaghirapan ko. May kailangan mangyari. Kailangan mapatunayan ko na hindi nila ako pwedeng bastusin ng ganito. Dahil sa laki ng kanyang galit, nakalimutan na ni Doña Victoria ang kanyang anak. Sa kanyang isip, si Clarice ay naging traidor dahil hindi siya nito ipinagtanggol. Tinawagan ni Victoria ang isang dating tauhan na kilala sa paggawa ng mga maruruming trabaho sa industriya. Si Jerome, isang tauhan na may koneksyon sa labas. Gusto kong gawan mo ng paraan na masira ang reputasyon ni Wendell. Hanapan mo siya ng butas. Sigurado ako, may tinatago ang pamilyang Lando. Walang taong ganyang kayaman na malinis ang kamay. Gawin mo ang lahat. Babayaran kita ng huling sentimo na mayroon ako. Sabi ni Victoria kay Jerome. Habang abala si Victoria sa kanyang paggiganti, si Clarice naman ay nasa opisina ni Wendell. Ngayon, si Wendell na ang pansamantalang namamahala sa merger ng dalawang kumpanya. Ngunit sa kabila ng yaman at kapangyarihan, nanatiling simple ang binata. Wendell, humihingi ako ng tawad sa inasal ni Mama. Alam kong mahirap siyang intindihin, pero sana wag mong isipin na lahat kami katulad niya. Hinawakan ni Wendell ang kamay ni Clarice. Clarice, hindi ko iisipin yan. Ikaw ang dahilan kung bakit binili namin ang kumpanya ninyo sa tamang halaga at hindi namin hinayaang mabaon sa utang. Ginawa ko ito para sa future natin. Pero kailangan ng mama mo na matutong tumayo sa sarili niyang mga paa nang walang tinatapakang tao. Ngunit ang katahimikan ng kanilang pag-uusap ay naantala nang biglang pumasok si Mr. Lando, ang ama ni Wendell. May dala itong seryosong balita. Wendell, Clarice, kailangan ninyong makita ito. May mga lumalabas na balita sa social media. Isang serye ng mga maling dokumento ang ipinapakalat. Nagsasabing ang pamilya natin ay sangkot sa iligal na land grabbing. At ang pinagmula ng balita, isang anonymous source na may link sa dating opisina ni Victoria. Napahawak sa noo si Clarice. Ma'am, anong ginagawa mo ba? Sabi niya sa sarili. Hindi nagtagal, dumating si Doña Victoria sa opisina ni Wendell. May dala siyang mapang-uyam na ngiti. Akala niya ay hawak na niya ang alas para bawiin ang kanyang kumpanya. Ayan na ang resulta ng pangmamaliit niyo sa akin. Ngayon, ang buong bansa ay nagdududa sa inyo, Mr. Lando. Bawiin mong acquisition at ibalik mo sa akin ang Imperial State o tuluyan kong sisirain ang pangalan ninyo. Ngunit sa halip na matakot, tumawa lang ng mahina si Mr. Lando. Isang tawa na nagpatahimik sa buong silid. Victoria, sa tingin mo ba itatagal ako sa 30 taon sa negosyong ito? Kung hindi ako handa sa mga ganyang klaseng laro. Jericho, ipakita mo sa kanya. Lumapit si Jericho, ang tapat na bodyguard ni Lando, at naglatag ng isang tablet sa harap ni Victoria. Doon ay nakarecord ang lahat ng usapan ni Victoria at ng kanyang binayaran para gumawa ng peking balita. Bawat salita, bawat transaksyon, at bawat maling galaw ay nakuhanan ng ebidensya. Doña Victoria,
Ang taong binayaran nyo para sirain kami. Siya rin ang taong matagal na naming binabantayan. Sa oras na ito, ang mga pulis ay papunta na sa inyong mansyon para sa kasong level at falsification of documents. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Victoria. Napaupo siya sa sopa at ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang huling baraha ay naging sanhi pa ng kanyang tuluyang pagbagsak. Ma'am, bakit kailangang umabot sa ganito? Binigyan ka na ni Wendell ng pagkakataon na magsimula muli ng maayos. Pero pinili mo pa rin maging mapagmataas. Hindi ko lang matanggap. Hindi ko matanggap na talo ko. Hindi po ito tungkol sa panalo o talo. Tungkol ito sa pagiging tao. Ang pagpapakumbaba ay hindi kainaan. Doña Victoria, ito ay ang pinakamataas na uri ng lakas. Sa labas ng gusali, narinig na ang tunog ng sirena ng pulis. Isang eksena na hindi malilimutan ni Victoria. Ang reyna na dati ay nanlalait sa labas ng isang simpleng bahay. Ngayon ay ilalabas sa kanyang sariling kumpanya na may suot na posas. Naging usap-usapan sa buong bansa ang pagbagsak ni Doña Victoria. Ang babaeng dati kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan ay ngayon ay nasa likod ng rehas habang iniimbestagahan ang kanyang mga iligal na akbang para sirain ang pamilya Lando. Ngunit sa gitna ng dilim na kinasasadlakan ni Victoria, isang liwanag ang pilit na lumalapit sa kanya. Sa loob ng visiting area, nakaupo si Victoria sa tapat ng salamin. Mukhang matanda na siya ng 10 taon dahil sa puyat at iyak. Bumukas ang pinto at pumasok si Clarice. Kasama si Wendell. Anak, Wendell, bakit kayo narito? Para ba panoorin ang paghihirap ko? Para ba ipamukha sa akin na tama kayo at mali ako? Ma'am, nandito kami dahil pamilya pa rin tayo. Sa kabila ng lahat ng ginawa ninyo, hindi ko kayo kayang tiisin. Pero kailangan niyong harapin ang consequences ng mga desisyon ninyo. Doña Victoria, kinausap namin ang aming mga abogado. Dahil sa pag-amin ninyo sa inyong mga pagkakamali at sa tulong na rin ni Clarice, hindi namin itutuloy ang pinakamabigat na kaso. Maaari kayong makalaya sa pamamagitan ng bail, ngunit may isang kondisyon. Tumingin si Victoria kay Wendell. Bakas ang pag-asa at hiya sa kanyang mga mata. Ano? Anong kondisyon iyon? Ang lahat ng natitirang asset ninyo, pati ang mansyon, ay ibebenta. Ang perang makukuha rito ay gagamitin para sa isang foundation na magpapaaral sa mga anak na mga empleyadong tinanggal nyo ng walang katarungan. Magsisimula kayo muli, Doña Victoria. Hindi bilang isang donya, kundi bilang isang simpleng tao. Tumulo ang luha ni Victoria. Sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng galit o panghinayang sa pera, kundi luha ng tunay na pagsisisi. Naunawaan niya na ang lalaking minalit niya noon ay siya palang magbibigay sa kanya ng pagkakataong maging mabuting tao ngayon. Wendell, Clarice, patawarin ninyo ako. Ngayon ko lang na-realize na ang laki ng bahay ko, pero ang sikip ng puso ko. Puno ako ng kayabangan na wala namang saysay. Salamat. Salamat sa pagkakataong ito. Makalipas ng 1 taon, isang simpleng garding wedding ang nagaganap sa tapat ng dating bahay ni Wendell. Ang bahay kung saan unang naganap ang panglalait ni Victoria. Ngunit ngayon, ang paligid ay puno ng tawa at saya. Nakasuot ng simpleng puting bestido si Clarice, habang si Wendell naman ay nakangiti sa dulo ng altar. Proud ako sa iyo, anak. Pinatunayan mong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang kaya mong bilhin, kundi sa kung gaano karami ang kaya mong patawarin. Bulong ni Lando kay Wendell. At sa isang sulok, makikita ang isang babaeng nakasuot ng simpleng damit, tumutulong sa pag-aayos ng mga bulaklak at pag-aasikaso sa mga bisita. Siya si Victoria. Wala ng kanyang mga mamahaling alahas at designer bag. Ngunit may isang bagay na makikita sa kanyang mukha na wala noon. Ang tunay na kapayapaan.
Best wishes sa inyong dalawa. Wendell, salamat sa pagtanggap sa akin sa pamilya ninyo. Kahit na hindi ko yun deserve noong una. Lahat po tayo yung deserve ang second chance, Ma'am Victoria. Welcome to the family. Doon natapos ang kwento ng isang mapagmataas na donya na nakatagpo ng kanyang leksyon sa tapat ng isang simpleng pintuan. Isang paalala sa ating lahat na ang gulong ng buhay ay mabilis umikot. Ang nasa itaas ngayon ay maaaring mapunta sa ibaba bukas, kaya't laging piliin ang maging mabuti at maging mapagkumbaba. At dyan po nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay may natutunan tayong aral tungkol sa pagpapakumbaba at pagpapatawad. Ang tunay na yaman ay wala sa bank account, kundi nasa kabutihan ng ating puso at sa kung paano natin tinatrato ang ating kapwa, anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay dito sa Tamoxki TV. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, mag-comment at sabihin ang inyong saloobin at i-share ang bidyong ito. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, pindutin na ang button at bell icon para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. So once again, inuulit ko pong muli. Ako si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.